As ang isa pang paalala, Rhea, 1 hanggang 5 araw bago lumabas yung bulutong, nakakahawa na po ang isang pasyente at hanggat hindi po natutuklap yung mga o kaya yung crusted lesions, talaga nakakahawa pa rin po. Gaano katagal ho ba ang gamutan sa bulutong, Doc? Usually yung parang quarantine period ng mga may taong may bulutong. Baka umabot ng 1 linggo, Rhea, depende kung gaano kabilis natutuyo yung mga bulutong tubig. Doc, na-mention nyo yung tigdas. Uso din ba sa mga panahong ganito? Rhea, buti nasabi mo yan, sapagkat kami nababahala sa tuloy-tuloy na pagtaas ng tigdas sa ating bansa. Gusto rin namin paalala, lahat po ng batang pinanganak ng May 2003 hanggang July 2010, ay kayo po ang mga babakunahan sa April 4 na po ang simula ng malawakan door-to-door anti-measles campaign natin. Suportahan po natin ang kampanyang to para nang sa ganon ay mawala na po ang tigdas sa ating bansa. Doc, yung vaccination laban sa bulutong, makakatulong talaga yon. Hindi ka na magkakaroon. Nakakatulong po yun, kaya lang medyo may kamahalan yun at hindi yung kasama sa libreng bakunang ipinamimigay po ng Department of Health. Doc, ano bang pagkakaiba ng itsura ng bulutong sa tigdas o ordinaryong rashes para madaling ma-determine ang ating mga kababayan? Okay, magkakaroon ka ng pamumulan ng balat, lalabas muna yan sa mukha, kakalat at babalutin nga buong katawan. Nagkakaroon ng mga, yung buluto, yung parang vesicles na tinatawag at pag pumutok yun, natutuyo po yun. Bawal kamutin. Bawal kamutin, pero makating-makati yan, pwede kayong maglagay ng mga calamine lotion, for example, at putulin nyo yung mga daliri nyo sapagkat pag kinamot nyo yan, masusugat ho yan, magkakaroon kayong infeksyon. Dok, mga ganitong panahon na uso ang bulutong, dapat light clothes lang ho talaga, no? Hindi pwedeng, kailangan medyo i-expose yan pag may bulutong. Kaya tama yung kasi maaaring dumikit at talagang magiging hindi komportable po ang mga pasyente may bulutong tubig. Ay, Dok, matanong ko lang po, may mga umuwi tayong kababayan galing Madagascar dahil meron na daw hong outbreak ng malaria doon. Sasuggest ba ng DOH na i-quarantine yung almost, I think, 2,000 OFWs from Madagascar? Hindi naman kailangan, Rhea, pero ang pasabi namin sa kanila, pumunta kayo sa mga ospital ng pamahalaan natin sa Lazaro o RITM, maaari kayo makakuha ng gamot sapagkat available naman sa Department of Health yung anti-malarial drugs na ginagamit natin sapagkat may mga resistant tayong malarial parasite na kailangan ng epektibong gamot. Kung meron naman po sila, hindi naman nakakahawa. Ano ho? Hindi nakakahawa, subalit kailangan magpa-examine kayo. Pag nagkaroon po kayo ng lagnat at may outbreak nga po ron, baka malaria po yan, huwag niyong baliwalain at nakakamatay po ang malaria. Alright, Doc, huling paalala na lang sa ating mga kababayan ngayong papalapit na ang summer. Ngayong summer po, maganda. Unahin na po natin yung kontra-tigdas natin, lahat ng pinanganak po ng May 2003 hanggang July 2010. Kasama po kayo sa 18 milyong babakunahan ngayon po sa pag-umpisa po ng Abril 4. Door-to-door po yan. At planuin na po natin ang ating summer. Bagamat may La Nina po, iwasan natin ang too much exposure against sun. Doc, tapos na ang panahon ng dengue. Pahabol lang. Hindi pa tapos, meron pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yan. May mga minomonitor kami mga lugar sa ating bansa na patuloy ang pagtaas ng dengue at may namamatay na rin na Rhea. All year round campaign ang aming Secretary Ona ay nakipag-ugnayan sa DOST kung saan ay nagdi-distribute na po ng tinatawag na OV traps para na sa ganun mahuli natin yung mga lamok na nagbibigay po sa atin ng perwisyo tuwing tag-ulan at dahil all year round campaign na po yan, wag po tayong makakalimot po. Alright, maraming salamat Dr. Tayag at magandang umaga po. Magandang umaga din po. Dr. Eric Tayag, ang Chief ng National Epidemiology Center ng Department of Health. Samantala, patuloy ang pagtaas ang bilang ng mga na-aksidente na mga gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho. Batay po sa talaan niya ng PNP, kaya naman sinusulong na sa Kamara na gawing krimen ang texting or calling while driving. Darito ang unang balita special report. Texting capital of the world. Yan ang bansag sa Pilipinas dahil sa dami ng mga Pinoy na gumagamit ng mga cellular o mobile phone. Kahit saang lugar, mapapansin ang madalas na pagsa-cellphone ng mga Pilipino. Pero paano na lamang kung hanggang sa pagmamaneho ng sasakyan gamit ito? Sa pinagsamang tala ng Philippine Global Road Safety Partnership at ng Philippine National Police, nakakaalarma daw ang pagtaas ng mga aksidente sa daan na cellphone-related.
ang nahulog sa manhole na kotse noong nakaraang linggo, kung saan isa ang nasugatan. Cellphone ang sinasabing dahilan. Ang salpukan ng dalawang tren ng LRT-1 nito lang Pebrero ang itinuturong dahilan, cellphone rin. Kaya sa House Bill 318 isinusulong na gawing krimen ang texting or calling while driving. Our drivers have to be focused on the road and of driving, but when they shift their focus to answer cell phones or answer texts, then there are too many lives at stake. Kung maisa sa batas ng HB 318, ang mga gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho, huhulihin. Sa unang paglabag, 3,000 ang multa. Kapag nahuli muli, 5,000 na. At sa ikatlong beses, 5 hanggang 10,000 ang multa, bukod pa sa pagkakakulong ng hindi bababa sa 1 taon. Wala naman daw parusa kung emergency calls. Ang ilang driver at pedestrian na aming nakausap, payag na gawing krimen ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Oo, para maiwasan yung mga disgrasya. Hindi pwede. Kung nagda-drive ka, hindi pwede mag-text kasi nakakonsentrate ka sa driving eh. Mga, lalo na nakamotor, nakikita ko, nagtitext pa. At kung hindi raw talaga maiiwasang tumawag habang nagmamaneho, may paraan para mas maging ligtas ito. What we'd like to do is to urge others to use accessories, Bluetooth, hands-free sets, while on the road. Para sa unang balita, PR Kanghel reporting. Isang lalaki nasa gasa sa Muñoz, Quezon City. At Pope Benedict XVI nag-alay ng dasal para sa mga biktima ng gulo sa Libya. Wag pa uli, tutok lang sa unang balita.